Si Mito ay nag-aayos ng isda nang magsimula ang ibang tao na pag-usapan si Gon, ang kanyang 12 taong gulang na pamangkin. Sinusubukan ni Gon na hulihin ang halimaw na Master of the Swamp, isang gawaing nagawa 20 taon na ang nakalilipas ng pinsan ni Mito at ama ni Gon, si Ging. Ito ay tila isang imposibleng kondisyon na itinakda ni Mito dahil siya ay nag-aatubiling payagan si Gon na kumuha ng hunter exam. Nahuli ni Gon ang isda at dinala ito sa daungan na ikinamangha ng mga tao sa bayan. At ikinagalit ni Mito. Bago umalis si Gon, sinubukan ni Mito na kumbinsihin si Gon na huwag ipagpatuloy ang pagsusulit at huwag maging katulad ng kanyang ama. Sumagot si Gon na gusto niyang malaman kung bakit mas pinili ng kanyang ama na maging hunter hanggang sa iniwan nito ang kanyang sariling anak sa pangangalaga ng ibang tao. Sabi ni Mito na delikado ito pero iginiit ni Gon. Kinabukasan ng umaga, nagpaalam si Mito at ang kanyang lola kay Gon. Pag-akyat sa barko, nagpapaalam si Gon sa mga naninirahan sa Whale Island na nagtipon-tipon sa daungan upang makita siyang umalis. Matapos niyang isigan na siya ang magiging pinakamahusay na hunter, pinagtatawanan si Gon ng mga pasahero ng barko na papunta rin sa lugar ng hunter exam. Pinagmamasdan niya ang mga aplikante sa barko, pagkatapos ay napansin at tinulungan niya si Katso, isang miyembro ng crew na binubuli ng kanyang mga kasama. Lumabas ng silid ang kapitan ng barko at inutusan si Katso na magmadali sa kanyang gawain. Sinabi ni Gon sa kapitan na may darating na bagyo. Nang tanungin ng kapitan kung paano niya nalalaman. Sinabi niya na ang mga ibon dagat na lumilipad sa itaas nila ay nagbababala sa isa't isa tungkol sa isang malaking bagyo. Kinukumpirma ito ni Gon gamit ang kanyang pang-amoy. Biglang naaalala ng kapitan ng isang tao. Habang nagngangalit ang bagyo, halos lahat ng aplikante sa pagsusulit sa barko ay nahihilo maliban kina Gon, Kurapika, at Leorio. Tinawag sila ng kapitan at tinanong ang kanilang mga dahilan sa pagkuha ng hunter exam. Mabilis na sumagot si Gon na gusto niyang malaman kung bakit pinili ng kanyang ama na maging hunter. Ayaw ipakita ni Leorio at Kurapika ang kanila. Agad na sinabi ng kapitan sa kanila na siya ay tinawag upang bawasan ang bilang ng mga kalahok sa hunter exam bago pa man sila makarating sa lugar ng pagsusulit, kaya't maaari niyang ipasa o ipasa sila depende sa kanilang tugon. Ipinahayag ni Kurapika na gusto niyang maging isang Blacklist Hunter upang mahuli ang Phantom Troop na pumatay sa kanyang angkan. Angkerta. Nagtataka si Leorio kung bakit kailangang kumuha ni Kurapika ng pagsusulit para lamang sa paghihiganti, na sinagot ni Kurapika na ang isang lisensyadong hunter ay may walang kapantay na akses sa impormasyon at mga lugar, pati na rin ang kalayaan sa mga aksyon na kung hindi ay ipinagbabawal. Sinabi ni Leorio na gusto niya ng pera at ang kaginhawahan at karangyan na dulot nito, tulad ng malaking kayamanan at libreng paggamit ng mga pampublikong pasilidad. Nagkomento si Kurapika sa kanyang pahayag. At naiinis si Leorio dahil ilang beses nang hindi siya tinatawag ni Kurapika bilang Leorio-san. Ininsulto niya ang angkan ni Kurapika bilang walang galang. Ito ay nagdudulot ng galit sa pagitan nilang dalawa at lumabas sila sa deck upang maglaban. Samantala, sinisikap ng mga miyembro ng crew na patatagin ang barko nang itapon si Katso at malapit nang mahulog mula sa barko na nasaksihan ni Leorio at Kurapika na may takot. Biglang tumalon si Gon mula sa barko para habulin si Katso at agad na nahawakan ng dalawa ang mga binti ni Gon. Kinabukasan, pinasalamatan sila ni Katso at nagkasundo rin sina Leorio at Kurapika. Ang kapitan ay humanga sa kanila at nangako siyang dadalhin sila sa pinakamalapit na daungan sa lugar ng pagsusulit. Pagdating sa Dole Harbor, sinabi ng kapitan kay Gon na ang pagpunta sa puno ng sidro sa tuktok ng burol sa likod ng lungsod ay magdadala sa kanila sa lugar ng pagsusulit. Ipinasa ni Gon ang impormasyon kay Kurapika at Leorio at kumonsulta sila sa mapa. Alam nila na ang puno ng sidro ay nasa kabaligtarang direksyon ng Zaban City, ang lugar ng hunter exam. Sabi ni Leorio na may bus na direktang pupunta sa syudad. Sinasabi ni Kurapika na ang hindi malinaw na paunawa tungkol sa pagsusulit na ibinigay sa kanila ay isa pang pagsubok para sa mga aplikante. Pumili si Gon na pumunta patungo sa direksyon ng puno, sumunod si Kurapika matapos sabihin kay Leorio na siya ay naguguluhan kung ano ang maaaring gawin ni Gon. Nagpaalam din si Leorio at naglakad patungo sa hintuan ng bus nang marinig niya ang dalawang senior applicants na nag-uusap tungkol sa biyahe ng bus na tila isang bitag para sa mga bagong aplikante. Sumama si Leorio sa dalawa at nakarating sila sa isang maliit na desyertong bayan. Sinasabi ni Leorio na walang tao doon, pero tahasang sinasabi ni Gon na marami sila. Isang grupo ng mga nakamaskarang tao ang lumitaw at harangin ang daan gamit ang isang entablado kung saan nakaupo ang isang matandang babae. Sinabi niya sa kanila na kailangan nilang dumaan sa pagsusulit upang makarating sa puno ng sidro. Nag-post siya ng isang palaisipan na kinakailangang pumili sila sa pagitan ng dalawang posibleng sagot at ibigay ang sagot sa loob ng 5 segundo.
Ang tatlo ay nagulat sa tanong dahil ito ay isang bagay na walang tamang sagot. Sa kasamaang palad, ang pagtangging lumahok sa pagsusulit ay magdudulot ng kanilang diskwalipikasyon sa pagkuha ng pagsusulit. Isang tusong kalahok na nakarinig sa pag-uusap sa pagitan ng kapitan at Gunn ay sinundan ang tatlo at nauuna ng sumagot. Ang mga nakamaskarang tao ay pinadaan siya habang siya ay patuloy na umaakyat sa daan. Ang matandang babae ay nagtanong ng katulad na tanong sa tatlo na lalo pang nagpagalit kay Leorio. Naisip ni Kurapika na ito ay isang trick question at malapit nang sabihin kay Leorio nang pigilan sila ng matandang babae na makipag-usap sa isa't isa. Kapag natapos na ang oras at walang sumagot, galit na kinuha ni Leorio ang isang kahoy na stick para hampasin ang babae, pero pinigilan siya ni Kurapika. Sinabi ni Kurapika kay Leorio na magpakatatag siya dahil masisira niya ang tamang sagot na tahimik. Isang pinto ng isang lagusan ang bumukas at inutusan silang makipagkita sa mga tagapag-navigate na nakatira sa isang bahay sa tabi ng puno ng sidro. Pagdating nila sa puno ng sidro, natagpuan nila ang mga tagapaglakbay, isang mag-asawa na inaatake ng isang nilalang na nagbabago ng anyo, ang Kiriko. Habang inaalagaan ni Leorio ang lalaking sugatan, hinahabol ni Gunn at Kurapika ang Kiriko na kidnapper ng babae. Naiabot nila ang Kiriko at tinamaan ito ni Gunn gamit ang kanyang panghuli. Ipinababa ng Kiriko ang babae at nailigtas siya ni Kurapika, ngunit napansin niya ang isang tato sa kanyang braso at naging maingat siya sa tunay na pagkakakilanlan nito. Dumating si Leorio, sinasabi na binigyan niya ng mga pampawala ng sakit ang lalaking sugatan. Kurapika ay inaatake siya. Ang Leorio na ito ay isa palang Kiriko na nagkukunwaring siya at tinanong kung paano nalaman ni Kurapika. Sabi ni Kurapika na kahit siya si Leorio, papaluhan pa rin niya ito dahil iniwanan ng isang sugatang tao. Umalis ang Kiriko at tinanong ni Kurapika ang babae kung sino talaga siya. Samantala, nawawala si Gunn sa Kiriko sandali, pagkatapos ay lumitaw ito at sinundan niya ito. Mawala na naman siya sa paningin nito, pagkatapos ay tumalon ang Kiriko mula sa isang puno at inatake si Gunn. Malapit nang tamaan si Gunn nang tahasan niyang sabihin na hindi ang Kiriko ang kanyang pinaperso. Ang Kiriko ay tumatawang hysterically at tinatawag ang kanyang kapareha. Nagkikita-kita ang tatlong aplikante at inihahayag ng mag-asawa na sila ang mga anak ng dalawang Kiriko. Pinapasa nila ang tatlo dahil sa kanilang natatanging katangian at pinapalipad sila papunta sa lugar ng pagsusulit. Dumating sina Gunn, Leorio, at Kurapika sa Zaban City at namamangha si Gunn sa masiglang mga negosyo ng pagbebenta at kalakalan doon. Huminto sila sa tapat ng isang mataas na gusali, iniisip ng tatlo na dito ang lugar ng pagsusulit. Ang tagapag-navigate ay nagdala sa kanila sa isang maliit na restoran sa tabi nito sa halip. Ang tagapaglakbay ay umorder ng isang bagay mula sa chef na sinabi sa kanila na pumunta sa likurang silid. Ang order ay lumalabas na password sa likurang silid, na sa katunayan ay isang elevator na bumababa ng 100 palapag sa ilalim ng lupa patungo sa lagusan kung saan naghihintay ang mga aplikante. Pinuri ng tagapag-navigate at binati sila ng swerte. Sinabi niya sa kanila na handa siyang muling gabayan sila para sa susunod na Hunter exam. Nagpapasalamat si Gunn sa kanya, nagulat ang navigator at natuwa. Habang bumababa ang elevator, napagtanto ni Kurapika na inaasahan ng navigator na mabibigo sila sa pagsusulit dahil napakabihira ng isang baguhan na makapasa rito. Inisip ni Gunn na ang Hunter exam ay isang panganib na sulit-subukan na sinagot ni Leorio at Kurapika sa pamamagitan ng isang listahan ng mga magagandang benepisyo ng pagiging Hunter. Nag-aaway pa sila tungkol sa kanilang mga opinyon at ideolohiya tungkol sa pagiging hunter at tinatanong si Gunn kung anong uri ng hunter ang gusto niyang maging. Pagdating nila sa lagusan, binibigyan sila ni Vince ng mga numero ng pagkakakilanlan. Pagkatapos, nakilala nila si Tonpa na kilala rin bilang Rookie Crusher. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa ibang mga aplikante, ang pinakakapansin-pansin ay si Hisoka na muntik nang pumatay ng isang tagasuri mula sa pagsusulit noong nakaraang taon. Isang aplikante ang nabangga si Hisoka nang hindi humingi ng tawad at may ginawa si Hisoka na nagpag-disappear sa mga braso ng aplikante. Nag-alok si Tonpa ng 3 juice na may laxatives. Agad na napansin ni Gunn at Leorio na may mali sa juice, sinasabi nilang baka expired na ito. Agad na ibinuhos ni Kurapika ang katas mula sa kanyang lata. Mabilis na umalis si Tonpa matapos humingi ng tawad at naaalala ang iba pang mga aplikante na hindi nahulog sa kanyang bitag tulad ni Hanzo at Nicholas. Isang bagong aplikante na si Kalua, lumapit kay Tonpa at humingi ng isa pang lata ng juice. Ininom niya ito, pagkatapos ay sinabi kay Tonpa na ang lason, mula sa katas, ay hindi siya naaapektuhan. Si Setots ang unang tagasuri, ay nagpakilala at sinabi sa mga kalahok na sundan siya sa loob ng tunnel bilang bahagi ng unang yugto ng pagsusulit.
Ang mga aplikante, kabilang sina Leo Rio, Gon, Kalua, Nicolas, at Kurapika, ay tumatakbo na ng mahigit 30 kilometro upang makapasa sa Hunter exam. Pagod at inis si Leo Rio nang makita niyang may aplikante na gumagamit ng kanyang skateboard, pero pinagtanggol siya ni Gon at ipinakilala ang sarili bilang Kalua. Si Nicolas, isang mataba at geeky na aplikante, ay nahihirapan din sa pagod at pagkabigo. Nagkaroon ng motibasyon si Leo Rio na makahabol sa iba pang mga aplikante at nagsimulang tumakbo kahit na nauuna pa kay Gon at Kalua. Ibinahagi ni Kurapika ang kanyang mga dahilan sa pagkuha ng pagsusulit tulad ng pagnanais na maging isang blacklist hunter at makapasok sa black market. Ipinahayag ni Leo Rio na namatay ang kanyang kaibigan dahil sa isang sakit at nais maging doktor upang gamutin ang mga batang mahihirap ng libre. Si Gon at Kalua ay nagbahagi ng kanilang mga dahilan para sa pagkuha ng pagsusulit kung saan nais ni Gon na maging hunter tulad ng kanyang ama at nais ni Kalua na malaman kung bakit pinili ng kanyang ama na maging hunter kaysa alagaan ng kanyang anak. Nagkasundo silang magkarera papunta sa labasan at ang mananalo ang magbabayad ng hapunan. Pagdating nila sa labasan, ipinakilala ni si Tots ang lugar bilang Milsey Wetlands o Swindler's Swamp. Binalaan niya sila tungkol sa mga malikhaing paraan ng mga nilalang na lokohin ang kanilang mga biktima, ngunit isang walang malay na unggoy na may mukha na katulad ni si Tots ang lumitaw at inakusahan siya na isang nagpapanggap na man-faced ape. Naguguluhan ng mga aplikante, lalo na si Leo Rio at Hanzo. Isang ninja. Inaatake ni Hisoka ang dalawang examiners sa pamamagitan ng paghahagis ng kanyang matatalim na baraha, ngunit nahuli ni si Tots sa mga baraha gamit ang kanyang mga kamay, pinatunayan ang kanyang sarili bilang tunay na examiner at binalaan si Hisoka na huwag na siyang atakihin muli. Inuutusan niya ang mga aplikante na sumunod sa kanya papunta sa latian. Pinapabilis ni Kalua sina Kalua at Gon na tumakbo sa unahan ng mga aplikante na inaatake ng iba't ibang nilalang. Kurapika at Leo Rio ay nasaksihan ng ambush ng mga Nogen tortoises at nahuli ng isang malaking frog in waiting. Sinabi ni Kalua kay Gon na tigilan na ang pag-aalala at magpatuloy na. Nawala sa paningin ni Kurapika at Leo Rio ang mga nangunguna at nakatagpo ng ilang mga aplikante na gustong ipatigil si Hisoka sa pagkuha ng pagsusulit. Iminungkahi ni Hisoka na magpanggap silang mga tagasuri upang makita kung karapat-dapat silang maging mga hunter. Tinatapos ni Hisoka ang halos lahat sa kanila sa isang paikat na galaw ng kanyang baraha, inihahagis ang mga killer card sa leader. Umalis si Gon kasama si Kalua para hanapin sila habang tumakas sina Kurapika at Leo Rio sa pamamagitan ng pagtakbo sa magkasalungat na direksyon. Hinaharap ni Leo Rio si Hisoka na naglalaho sa isang ulap ng usok. Pinagtatanggol ni Gon ang sarili niya habang pinapanatili ang distansya pero nagulat siya sa biglaang pag-atake ni Hisoka kay Leo Rio. Binanggit ni Hisoka na parehong karapat-dapat sina Gon at Leo Rio na ipagpatuloy ang pagsusulit at nag-alok na dalhin si Leo Rio na walang malay sa susunod na lugar ng pagsusulit. Sinusundan ni Gon at Kurapika ang amoy ni Leo Rio papunta sa susunod na lugar, pinag-uusapan ang mga pangyayari sa pagitan nila at ni Hisoka. Sa tingin ni Kurapika, hinahanap ni Hisoka ang mga taong sapat na malakas upang maging hamon sa kanya at nakikita niya si Gon bilang isa sa kanila. Aminado si Gon kay Kurapika na ito ang unang pagkakataon niyang makaramdam ng ganitong takot pero nagbigay ito sa kanya ng kasiyahan. Mayroon na lamang 148 aplikante na natitira. Dumating sina Gon at Kurapika sa susunod na lugar ng pagsusulit kung saan natagpuan nila si Leo Rio na nalilito dahil sa isang engkwentro kay Hisoka. Hindi nila siya sinasabi tungkol sa insidente pero natagpuan sila ni Kalua at sinundan nila ang natatanging pabango ni Leo Rio. Pumasok sila sa isang mansyon na may hardin para sa pagluluto, kung saan ipinakilala ni Menchi at Buhara ang kanilang mga sarili bilang mga gourmet hunters at mga tagasuri. Inutusan silang magluto ng baboy mula sa Visca Forest Preserve. At kailangan nilang manghuli ng Great Stamp, ang pinakamabagsik at mga baboy ramo. Marami sa mga aplikante ang nakakabalik ng mga baboy ramo, pero ayaw ni Menchi ang lasa nito. Kapag sila ay busog na, sila ay nabibigo at sinisira ni Todo ang kanyang workstation. Menchi ay nagtatapos na ang mga aplikante ay hindi karapat-dapat dahil hindi sila handang kumuha ng mga panganib at subukan ng mga bagong bagay. Nakipag-ugnayan si Setot sa komite at inamin ni Menchi na nawalan siya ng pasensya matapos insultuhan ang kanyang propesyon at gawing mas mahirap ang pagsusulit. Nagbitiw siya bilang tagasuri at humiling sa tagapangulo na ulitin ang ikalawang yugto. Ipinapakita ni Menchi kung paano kunin ang Dream Eggs na nakabitin sa mga sapantaho sa Split Mountain at natagpuan ng mga aplikante na masarap ang mga itlog. Si Todo ay nagpakumbaba at nangako na susubukan muli sa susunod na taon. Natutunan ng mga aplikante na ang pagiging hunter ay nangangailangan ng determinasyon, anuman ang uri. 42 na lamang ang natitirang mga aplikante.
Ang mga sumasagot ay sumakay sa isang airship at ipinakilala kay Chairman Netero. Dumating ang airship sa third phase site kinabukasan ng umaga at pinapayagan ng mga aplikante na magpahinga. Sinasaliksik ni Gon at Kaluwa ang eroplano, ngunit tumanggi sina Kurapika at Leo Rio na sumama. Binalaan ni Tonpas sila na ang oras ng pahinga ay maaaring maging isang pagsubok para sa mga aplikante at dapat silang manatiling mapagbantay upang hindi ito makasagabal sa kanilang pagganap sa susunod na pagsusulit. Pinag-uusapan ng mga tagasuri ang mga aplikante, nakahanga-hanga. Kaluwa, mula sa isang pamilya ng mga mamamatay tao, ibinabahagi ang kanyang kwento ng pag-atake sa kanyang ina at kapatid upang hanapin ang kanyang kinabukasan. Pinaglalaroan sila ni Chairman Netero sa isang laro kung saan kailangan nilang kunin ang bola mula sa kanya na nangangako ng automatikong hunter status kung magtatagumpay sila. Sinubukan ni Gon at Kaluwa na hulihin ang bola pero hindi sila nagtagumpay. Tumigil si Kaluwa, at nangako si Gon na pipilitin niyang gamitin ng matanda ang kanyang kanang braso. Nabangga ni Kaluwa ang dalawang eksamini at pinatay ang mga ito, sambit na baka napatay na niya ang chairman kung umalis siya ng mas maaga. Nagawang gamitin ni Gon ang ibang braso ng chairman na ikinatuwa ni Netero. Ang eroplano ay lumapag sa Trick Tower, isang bilangguan kung saan pinapanatili ang mga matagal ng kriminal. Ang ikatlong yugto ng 287th Hunter exam ay naglalayong makarating ng ligtas sa ilalim sa loob ng 72 oras. Natagpuan ni Gon at ng kanyang grupo ang paraan para makapasok sa tore sa pamamagitan ng pag-flip ng isa sa malalaking batong tile. Nagtapos sila sa isang silid na may 5 relo na may 2 pindutan, isang X at O ang warden ng bilangguan, si Lipo, ay nangangailangan ng ika-5 tao upang makapagpatuloy sa pag-akyat sa tore dahil sa majority rules kung saan kailangan nilang bumoto para sa ilang mga aksyon. Sumali si Tonpas sa kanilang grupo at bumoto sila na buksan ng isang pinto, pero lahat ay bumoto laban dito. Pagkatapos ay naglakad sila sa isang silid na may 2 pinto sa kaliwa at isa pa sa kanan. Pumili si Gon at Leo Rio ng tamang pinto, habang ang iba ay pumili ng kaliwang pinto. Sinasabi ni Kurapika na mas mabuting pumunta sa kaliwa. Ang koponan ay umuusad sa isang malaking silid na may plataporma sa gitna, kung saan kailangan nilang talunin ang hindi bababa sa 3 bilanggo sa isang hamon upang umusad sa tore. Ipinaliwanag ni Lipo na walang maaaring magtali at nakakakuha ng 1 taon mula sa kanilang sentensya ang mga bilanggo para sa bawat oras na pinapabagal nila ang mga pagsusuri. Sa 40 aplikante na nagsimula sa ikatlong yugto ng Hunter exam, 39 na lang ang natira.